At sa puntong ito, humingi tayo ng update kaugnay sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa ulat ni Kenneth Pasyente live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kenneth. Bukod nga sa pakikiisa sa 46 ASEAN Summit, nagkaroon din ng bilateral meetings si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang ibang ASEAN leaders. Unang nakapulong ng Pangulo si Lao PDR Prime Minister Sonexay Sifandon kung saan napag-usapan ang defense at economic cooperation ng dalawang bansa. Kinilala rin daw ng punong ministro ang malaking tulong ng Pilipinas sa edukasyon ng Lao pati na sa language trainings. Nagkaroon din ng pulong ang Pangulo kasama si Thailand Prime Minister Paetongtarn Shinawatra kung saan naisulong ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa ukol sa kalakalan, agrikultura at paglaban sa transnational crimes. Nagpulong din ang Pangulo at ang leader ng Vietnam. Unang-una, binanggit na rin ating Pangulo na kailangan talaga ng shared responsibility. Kung ano man po ang magiging pag-unlad ng bawat bansa, ito po ay matutugunan kapag sama-sama at ang kanilang ang pagtutulungan para po may isang tayo ang ating bansa at ang buong bansa na miyembro ng ASEAN. Kabilang din sa dinaluhan ng Pangulo ang ASEAN Leaders Interface with representatives of ASEAN Youth. Dito binigyang diin ng Pangulo ang kritikal na papel ng kabataan para sa mas maunlad na ASEAN. Ipinunto rin ng Pangulo na kasabay ng pagyabong ng teknolohiya ang pangangailangan na mapalakas ang digital literacy ng mga kabataan bilang isang maagap na hakbang laban sa online scams, cyber threats, pati na ang responsableng paggamit ng artificial intelligence. We must therefore equip our youth with digital resilience that will enable them to navigate online spaces with a critical lens and to use technology to amplify their voices and contributions to ASEAN's regional growth. Nakibahagi rin ang Pangulo sa ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA. Isa itong regional parliamentary organization na nagsisilbing sentro ng komunikasyon at impormasyon sa pagitan ng member parliaments na kinabibilangan ng Pilipinas. Sa intervention dito ni House Speaker Martin Romualdez bilang kinatawan ng bansa, hinikayat nito ang ASEAN lawmakers na idepensa ang karagatan ng ASEAN. Our parliaments must move as one, translating ASEAN's collective aspirations into concrete policies that empower our workers, farmers, and fisher folks, protect our seas, connect our digital economies, and defend the rules-based international order. Dahil matapos nga ang mga ganap sa buong araw ay inaasahang makikibahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang ibang ASEAN leaders sa isang gala dinner. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia.